Mod ng tigli 5 milyong piso sa 18 ex-Marines. Mga opisyal na isinasangkot sa maleta kickback pumalag. Ginawang sesyon ng Gatchalian Block noon June 3, lawful valid ayon sa IBP. Singil sa tubig ng Maynila at bababa sa susunod na buwan. Manok natagpo ang buhay sa gumuhong gusali sa Pampanga sa Day 12 ng Search and Retrieval Operations. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Ka Anthony Taberna, ako po Kisas Habson. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, itinuturing na makasaysayan ang kauna-unahang commercial shipment ng Pilipinas ng sariwang mangga. Ito po yung kalabaw na mangga patungong Toronto, Canada. Aba, ayan pala, may picture na pala, no? Ang mahalagang hakbang ito ay nagbukas ng daan para sa mas malawak na access sa mga dekalidad na tropical fruits ng Pilipinas sa buong North America. Saan kaya galing itong mga mangga? Saang parte ng Pilipinas? Ayan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ang hakbang na ito ay bahagi ng isinusulong ng Marcos Administration na palawakin ang export market at bawasan ang pagdepende ng bansa sa mga tradisyonal na mamimili ng produktong agrikultural. Itinuturing ito ni Laurel na isang breakthrough para sa isa pinakakilalang prutas na ine-export ng Pilipinas. Ito ang tamang panahon para matikman at makarating sa ibang lugar sa mundo. Ang isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng Pilipinas. Ang nasabing shipment ay kasunod sa kauna-unahang pagluwas ng sariwang Philippine mangoes sa Roma noong nakaraang taon. Ayun pala, may nakatatak for Canada. Baka mula Guimaras yan na. O kaya naman ay sa Zambales. Ayan. Yan ang mga lugar na sikat sa mangga, no? Talaga namang ubod ng tamis. At bawal sa kanila ang magpasok ng ibang mangga. Ayan. Mula sa ibang lugar. Delikado ang diabetes dyan kapag totoo mataas yan. sa sugar. Mataas sa sugar ang mangga. Ayan. Kaya i-export natin para pakinabangan pa natin. Lalo na't magkano $1 ngayon? Ay, ano yung latest? 61, hindi ko pa nakita pero nasa 61 plus magkano ang the dollar? 61.62. 61.62. Tingnan mo na yan. So kung tayo ang mag-e-export, kung sino mang pribadong kumpanya mag-e-export yan, aba, kita. Kitang-kita ang kita sa mangga. Samantala, idineklara ng Vatican ang Saint Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas bilang isang international shrine. Batay sa inilabas na decree ng Dicastery for Evangelization noong May 25, ay kinilala ang dambana bilang isang pandaigdigang sentro ng debosyon kay Saint Padre Pio. Kilala ang dambana bilang destinasyon ng higit 100,000 deboto na nagdarasal at humihingi ng gabay at kagalingan mula kay Saint Padre Pio. Ito na ang ikalawang international shrine sa Pilipinas. Una ay ang Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City. Samantala, nakatakdang gawin ang formal na deklarasyon ng bagong status ng shrine sa pagdiriwang ng kapistahan ni Saint Padre Pio sa Setyembre 23. ACS Balita. Alas 6 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Sinuhulan umano ng pera ni dating Congressman Mike Defensor ang 18 ex-Marines para tumistigo sa flood control scandal investigation. Ayon sa NBI, inamin ng kaanak ng isa sa mga dating Marines sa kanyang affidavit na binayaran ng tigli 5 milyong piso ang bawat miyembro ng grupo para magsalita. Sinabi ni NBI Director Melvin Chicago Matibag, inilaglag ng naturang kaanak ng isa sa ex-Marines ang nangyaring suhulan matapos itong hindi makatanggap ng ipinangako sa kanyang 5 milyong piso. Ayun, yan ang mahirap, ano?
Kaugnay nito, ipinasampina na ng NBI si Defensor para ipaliwanag ang mga aligasyon. Paglilinaw ni Matibag, sa ngayon ay itinuturing pang unverified ang naturang akusasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, may bisa at legal ang isinagawang sesyon ng Senado noong June 3 sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa liderato ng kapulungan. Ito ang inilabas na opinyon ng Integrated Board of the Philippines o IBP upang